International Students Assessment o PISA ay kamakailan lamang naglabas ng resulta. Tinutukan ni Charis Pantinople. Ang Program for International Students Assessment o PISA ay naglabas na ng update kamakailan lang. At ayon nga dito, kabilang pa rin ang mga estudyanteng Pilipino sa Pilipinas, edad 15 ang bumaba pagdating sa learning assessment, kagaya sa mga asignatura tulad ng Math, English at Science. Sa asignatura kagaya ng Math na meron lamang 340 points, sa Reading na may 353 points at Science na 357 points. Dagdag pa riyan, base sa survey na ginawa ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD, ay mahigit lamang sa 10% ang itinaas na level ng mga Pilipinong estudyante ang kanilang learning assessment, simula nung unang sumali ang Pilipinas sa PISA taong 2018. Mahigit 10% lamang ay tinaas ng Pilipinas simula nung sumali ito noong 2018. Yan lang muna ang ulat dito. Muli, ako si Charis Pantinople, nagbabalita para sa Balitang Kabisig. Balik sa iyo, Renay. Ang kahirapan ay isa lamang sa mga dahilan ng patuloy na paglala ng learning crisis sa Pilipinas na nagdulot ng maraming epekto. Ang krisis sa edukasyon ng Pilipinas ay isang malalim na issue na bumabalot sa maraming aspeto ng sistema. Ang kakulangan sa mga kagamitan pampaaralan, kulang na suporta mula sa pamahalaan, at kahirapan ay ilan lamang sa mga hadlang sa pag-unlad ng edukasyon sa bansa. Ang mga pambansang pagsusuri ay nagpapakita ng mababang antas ng kasanayan at mataas na dropout rate lalo na nung panahon ng pandemya. Ayon sa nakaraang speech ng Vice Presidente na si Ms. Sara Duterte noong January 30, 2023, ay mas nilinaw niya ang madalas na nagiging dahilan ng mga estudyante sa pagtigil sa pag-aaral at ng mga dahilan ng paglala lalo na sa krisis sa edukasyon. Issue pounding the Philippine basic education. The department is not blind to the reality that there is a need to build, repair, and maintain school infrastructure to accommodate the growing number of learners all over the Philippines. Today, there are over 28 million Filipino learners studying in public schools all over the Philippines. To address, dagdag pa dito, ang nagdaang survey ng Commission on Higher Education o CHED ay mahigit 35.15% ng mga estudyanteng kolehiyo ang nag-dropout sa iba't ibang universidad na hindi bababa sa 40.98% ng mga nakaraang taong survey. Nagpahayag naman ng ilang opinyon ang mga guro upang masolusyonan ang learning poverty sa Pilipinas. Ayon sa mga datos na ipinapakita, mahina at kailangang pagtuunan ng pansin ang mga kabataang Pilipino. Bagaman, pangatlo ang Pilipinas sa Asia sa mayroong pinakamahabang class time na umaabot minsan sa 8 hanggang 9 na oras sa isang araw. Ayon kay Ms. Doris Javier, guro sa pamantasang elementarya sa Osorio, dapat ay mag-focus na lamang sa 4 na main curriculum ang Department of Education. Before, during yung mga sinauna o yung mga dating curriculum kasi, nag-stick lang tayo or yung focus lang is yung 4 na basic subject, which is yung necessity naman talaga. Yung like ngayon kasi, ang daming nadagdag, kumbaga hindi man siya makakadagdag sa learning, makakapagpahirap kasi kagaya ng mga NTB, pero sa DepEd, yun lang yun, the curriculum. Medyo bawasan lang yung curriculum. Mag-focus lang dun sa mga talagang necessity na subject. Dagdag pa niya, malaki rin ang inaambag ng mismo mga learners sa kanilang sariling pagkatuto. And aside from that, yung learner mismo, may mga factor din na nakaka-apekto sa pag-aaral or dun sa pagkatuto ng mga bata. Ayon pa sa ilang guro ng Osorio Elementary School, mas nababurnout daw ang kanilang mga estudyante sa haba ng klase at taas ng activity volume na ibinababa ng DepEd. Sobra naman talaga ang 9 na oras sa isang araw, lalo na kung magsasabay-sabay pa ang mga activities na ipapagawa sa eskwelahan. Tapos, dadagdag pa ang mga assignment, nakakain sa malaking oras sa isang araw ng isang estudyante na sana'y nagagamit nila sa iba pang pangangailangan at gawain, tulad ng pakikipaglaro sa kanilang mga kaibigan, pakikipag-bonding sa kanilang pamilya, o simpleng pagpapahinga lamang na makatutulong sana sa kanila upang maiwasan ng stress at academic pressure na makakaapekto sa kanilang pagkatuto. 5-4-3 rolling. Gabay ng isang ina sa kanyang anak upang kaharapin ang pagsubok na labanan ng learning poverty. Ang learning poverty rate sa Pilipinas ay nananatiling mataas sa mga nakalipas na taon. Ayon sa Inquirer.net,
ay 9 sa 10 Pilipino ang di marunong bumasa, sumulat at umunawa ng mga simpleng teksto na nararapat sa 10 taong gulang. Ngunit ano nga ba ang maaaring naging dahilan ng pagtaas ng learning poverty? Ang learning poverty o kahirapan sa pagkatuto ay kawalan ng kakayahan na magbasa, sumulat, at bumilang ng 10 taong gulang na bata para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Si Ginang Marilyn Escareta na vendor sa 13 Martires, Cavite ay nakararanas ng hamon pagdating sa learning poverty ng kanyang anak na 10 taong gulang na lalaki. Ayon sa kanya, ang isa sa mga dahilan ng learning poverty ay ang COVID-19. Hindi niya raw natuturuan at natututukan ng maigi ang kanyang anak na magbasa at sumulat dahil modular at ang mga magulang nito ay nagtatrabaho. Maraming ginagawa ang kanyang mga magulang kaya naisipan nilang ikuha ito ng tutor upang matuto ito. Ang tutor ay nagsilbing gabay ng kanyang anak upang matuto itong bumasa, sumulat at magbilang. Dahil sa tulong ng tutor ay mas naging madali ang pagkatuto ng isang bata. Ano po kasi sa tingin ko dahil sa COVID na nangyari kasi nung modular lang kasi syempre hindi naturuan ng maigi yung mga bata kaya kadalasan sa mga bata dito sa aming school nahirapan po talaga magbasa. Nakakulang sila ng kaalaman syempre kasi hindi natuturuan ng maayos, modular lang. Sa tingin niyo po, ano po yung magandang solusyon po dito? Ayun, ngayon, kasi nag-face-to-face na. Apo. Nag-face-to-face na yun. Maganda-ganda na. Pero, meron pa rin pong mga, lalo na nang nag-start na, grade 1 na modular, nahirapan po talaga yun. Ang isa pa sa mga tinturong dahilan ng pagtaas ng learning poverty ay kahirapang pinansyal. Para kay Ginang Marilyn ay nakadepende ito sa kakayahan ng isang pamilya. Sapagkat ang kahirapan ay di hadlang upang matutong magbasa at sumulat ang isang kabataan na 10 taong gulang. Kung sasamahan ng determinasyon at pagsisikap, lahat ay posible at kayang lagpasan. Gamit ang kaalaman ay ating turuan ang 10 taong gulang ng mga kabataan. High learning poverty rate ay mababawasan kung ang mga bata ay matututong bumasa at sumulat ng mga mensahe o teksto man. Gamit ang libro ay ating umpisahan na mamahagi ng kaalaman upang learning poverty sa Pilipinas ay mawala ng tuluyan. Sa hinaharap man o sa kasalukuyan ay ating turuang magbasa at magsulat ang kabataan. Sapagkat sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung may sapat na kaalaman ng mga kabataan. At nariyan ang mga balitang nakalap para sa araw na ito. 18 days na lang po at Pasko na. Muli ako ang inyong lingkod, Renaida Perez, nagsisilbi sa bayan, naninindigan sa katotohanan. Balitang Kabisi.